Ano kaya ako nakatulog pala ako, no? Kaya pala... Kaya pala hindi nagsasalita. Naka-orlock pala si tita. Tapos humihilik na. Correct. Minsan kasi, Jex, may mga ganun ako. Yung pag nakakarinig ako ng music na, yung malumana, yung mga ganito. Duling-duling na ako sa... Feeling ko nga nagpa-piano ako eh. Yeah, pagka nakarinig na ako ng mga ilang notes ng piano, duling-duling na ako sa... Ang lakas makababa ng sugar. Inaantok na eh. Anyways, dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Tiffany. Early 20s at namomroblema dahil papalapit na naman ang Pasko. Kung bakit, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo. At sana din ay mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi, dalawa lang kaming magkapatid at sobrang close kami. Kahit may asawa na si kuya, kasama pa din namin siya at ang pamilya niya sa mga importanteng okasyon. Last Christmas, gaya ng nakagawian, nagbigayan kami ng regalo. Yung pamangkin ko na 10 years old nahilig sa cross-stitch. Nang buksan ko ang nakabalot na regalo niya, naka-frame na cross-stitch na bulaklak daw yun. Hindi ko napigilang matawa kasi napakapangit talaga. Hindi siya mukhang bulaklak. Grabe ka! Ayoko na sabihin kung ano pero kahit kayo, kapag nakita nyo, matatawa kayo. At kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan ang tawa ko. Nagkulong ako sa banyo ng 10 minuto at sinubukang ubusin yung tawa ko. Paglabas ko ng CR, iyak ng iyak ang pamangkin ko habang inaalo siya ng parents niya. Masakit sa pusong makita yung ganong eksena. Nagsorry ako at sinabing gusto ko naman yung regalo niya. At lalo siyang umiyak kasi sinabi niya sinungaling daw ako. Paano nagkulong sa loob ng banyo? Naririnig yung tawa niya. Kaya nga, tapos sasabihin gusto. Hindi daw siya magaling mag-cross-stitch at yun ang totoo. Gusto ko na lang kainin ng lupa at lumubog sa kinatatayuan ko. Hindi ako pinansin ng pamangkin ko buong gabi. Nalungkot ako sobra kasi alam kong sumama ang loob niya at hindi ko alam kung paano pagagaanin. Sinubukan kong i-display yung frame sa kondo ko pero after 5 months, tinanggal ko din kasi ang pangit talaga. Masakit sa mata. Eyesore. Malapit na naman ang Pasko at kinakabahan ako kasi kausap ko yung pamangkin ko nung isang araw. Nahilig naman daw sa pagdodrawing ngayon. At frame drawing daw ang regalo sa akin sa Pasko. Kinakabahan ako. May tips po ba kayo kung anong dapat ang reaksyon pag nagbukas ka ng regalo sa harap na nagbigay tapos ayaw mo? Ang inyong tagapakinig, Tiffany. Parang ang hirap naman. Ang bigat ng problema mo, Tiffany. Actually, gusto ko nga mag-thank you sa kanya, Jegs eh. Kasi parang for the past how many days, ang bibigat talaga ng matindi. Correct. Yung mga issue. So ito, medyo light na to kumpara dun sa problema ng iba. 'Di ba? Kaya thank you, Tiffany, kasi napatawa mo kami. Nakakatawa yung after 5 months, nalis ko rin kasi ang pangit talaga. Masakit talaga sa mata, may mga ganun talaga, May ganun talaga na nakakairita. Lalong-lalo na kung siguro, kung iniisip ko bilang Propeta Marites ni Colian. Iniisip ko baka OC. OC itong ang pangalan niya. Kalimutan agad. Tiffany. OC. OC siya. Ito yung mga tipong kapag ka hindi pantay yung drawing o kaya hindi pantay yung kutsara tinidor, kailangan ayusin. May mga ganun na masyadong OC. May mga ganung klaseng tao. Feeling ko ganun ka na kahit na dahil masakit sa mata, tatanggalin mo talaga. Ako kasi parang ako yung tipo ng tao, basta anything that is personalized, ano man ang itsura niyan. Correct. Wag lang yung, tinapunan ng suka o kaya na yun yung personalized na gano'n. Pero anything that is personalized, it's always appreciated by me. Ako yon. Correct. Kanya-kanya naman tayo ng karakter. Ang maganda dito, Tiffany, na-experience mo na yung naging issue noon. So dapat, alam mo na yung gagawin ngayon. Expected mo na. Correct. Buti nga binigyan ka ng ng hint. Oo. Diba? At saka buti nga pinatawad ka na. At
buti nga yung mga magulang, yung kapatid mo, hindi nagalit sa'yo. So, madali na yung pagpa-plastic, girl. So siguro, tingin ko yung nangyari dito, nung binuksan niya sa harap ng bata, tumawa siya. Oo. Tapos pumasok na lang siya sa CR. Correct. Tapos naririnig pa humahagik. Alam mo, ito yung kwentong naririnig namin. Yung kinikwento mo lang yung pagtawa, pero rinig namin siya. Oo, naririnig namin yung tawa mo sa loob ng banyo. Rinig namin yung tawa sa loob ng banyo. Kung paano ka magre-react, mag-practice ka na ngayon pa lang. Pwedeng hindi masyadong OA, na halatang halata namang ano. Pero ang pwede mo sabihin, uy, this is appreciated kasi alam kong pinaghirapan mo to. Huwag ka na magsinungaling na, oh, I'm perfect! Diba? Pero, Jegs, malay mo, yung pagtawa mong yan ang naging motivation para sa pamangkin mo, para gumaling siya. O tapos Pwede ang bibigay niya na na drawing sa'yo, tsura mo na may sungay. Baka yun, may possibility. Hindi ba pala nakabuo isang taon na? May possibility. Pwede, no, Jegs? Ganda mo rin sarili mo. Correct, ganda mo rin sarili mo. Anong itsura mo? Nang merong syungay, tsaka pangil, tsaka buntot, tsaka may apoy. Pero ang maganda din mapuntuhan dito na tingin ko kasi ito nangyayari kasi to usually sa mga magulang na dapat i-real talk na rin din nila yung bata. Mga anak nila. Oo. Kahit alam nakikita mo ng pangit, ay okay anak maganda. Siguro Dapat ba? Tingin ko find a way Feeling ko case-to-case basis. For example, nung isang araw, nakarelate ako bigla dito. Nung isang araw, si Princess, ano pa lang, the day before yung kanyang cooking class sa school, paulit-ulit siya nagsasabi, Mom, Dad, Ate Kim, Prince, magbabaon daw siya ng, I'm going to, paano ba yung English niya? O basta Tagalogin ko na lang. Basta sabi niya, magbabaon daw siya ng empty container. Okay. Dadalhin niya daw, kasi magluluto daw sila ng tosino. At mag-uuwi daw siya. Nung umaga, grabe wala na siyang ibang binanggit. Nung gabi, bago yun. Excited na. Excited na siya na parang kaya yung, at saka salted egg na ginawa daw nila, parang ganun. So, nung umaga, excited siya. Mom, I'm going to bring parang nagsabi pa siyang wag kumain. Oo. Wag kumain, Kasi wag magpakabos. May uwi ulam. siya na, may uwi siyang tosino na ginawa niya. Pero that day, kumain kami. Hindi ko alam kung bakit. Basta kumain kami. Honestly, nakalimutan ko din na meron siyang tosinong iyan. Nagigilty din ako pero, nung kinagabihan, basta pagdating niya pa lang pagsundo pa lang namin sa kanya, amoy na namin yung tosino kasi medyo binuksan niya pa yung container para maamoy namin. Para wag namin makalimutan na may tosino siya. Okay. So sinabi niya na may tosino daw siya. So nung gabi, kahit busog na ako kasi nga kumain kami sa labas. Sabi niya, Mom, did you taste na the tosino? So, tinis ko yung tosino. In fairness naman, Jegs, okay. Hindi kasi ako, in the first place, hindi ako mahilig sa tosino. Hindi ako makain masyado ng tosino. Pero kung may regalo po kayong tosino, okay lang din. Padala niyo po dito. Yes, dahil next week po birthday ko, pero wala ako sa mismong birthday ko. So, padala niyo na po ngayon, this week. Yan. Pa lang. So, pero masarap. Pero kung tosino siya, lasa siyang tapa. Pero, ibig ko sabihin, na-appreciate ko siya. So, talagang, kahit busog na busog ako, Diego, at hindi ako makain ng masyado paggabi, nagkanin ako, para iparamdam talaga sa kanya na it's not bad Itong ginawa ng asawa ko, si Ren. Pinagtawanan niya talaga. Hindi naman niya mukhang tosino diba? Tas sobrang pinagtawanan niya na, pero kasi close kasi sila sobra. I mean, nagbibiruan sila. Ang lakas nilang mag-asaran talaga Ganon sila. Pero ito, hindi tumawa si Princess at kitang-kita ko siya na talagang yung luha niya, talagang ang lalaki na nasa gilid ng mata niya. Nasa laptop, arap siya ng laptop tapos yung nilalakahan niya yung mata niya para hindi tutuloy yung luha. Parang, I'm a strong girl. Hindi ako magpapaka-apekto sa pang-aasar ng tatay ko. Parang ganun yung nababasa ko. Pero kitang-kita ko talaga, she was so hurt. Kasi talagang, kung babalikan ko, the day before, and baka nga a week before kinikwento na niya yung tosinong lulutuin excited niya. na siya Kasi hindi naman siya nagluluto Pero may gagawin siyang tosino. Ang tosino kasi staple sa bahay namin. Favorite kasi nila Ren yan Favorite ng family ko. Ako lang yung hindi masyadong may favorite sa kanya. So, siguro, baka, ako kasi dahil di ko nga favorite, lasang tapa para sa akin. Tapos at saka,
ito, sabi ko, but babe, sabi ko, I said it was good. Tapos sabi niya, no, mom. You're my mom. You're supposed to say that. Kumbaga parang, Naka-default na. naka-default yun. Ang sa kanya, default sa nanay yun. Nagulat nga ako na, okay. So, minsan ba, niisip mo, hindi totoo yung sinasabi ko kasi default. Default na pag yung nanay, lagi sasabihin maganda. Uy, pero kanina, di ba sabi ko, nung pinanganak si Princess, mukha siyang daga. Diba? So, hindi siya default. Hindi. Hindi siya default. Pero sabi niya, but mom, habang nangingilig yung luha niya, hanggang sa bumuhos na talaga kasi kinomfort ko siya. So, bumuhos na talaga yung luha niya. Sinabi niya, Mom, you're my mom. You're supposed to say that it's good. Sabi ko, but it's really good, babe. Siguro si dad is just so full. Busog lang siya talaga gano'n. Tsaka lakas nilang mang-asar. Silang dalawa, lakas nilang mang-asaran. Yung para mapipikon ka sa asaran. Pero kasi that time, sobrang excited ni Princess. And pinaghirapan niya yun. And parang leader siya nung group. So, at tingin ko, siya pa yung nag-impose na dahil paborito to ng pamilya ko. Correct. Meron ito tayo, yung project natin. Yeah. Tapos may empty container. Yung parang ipapakita ko talaga sa pamilya ko. Iuwi ko. Actually, yung salted egg, ang tamis. Kasi pinapagsama niya doon sa tocino. So, pero sabi ko, salted egg. Good. Ang plastic! Hindi ko kaya. Kasi it's not bad. It's not bad. Yun lang, sa madali it's not bad. It's not perfect, but it's understandable. Hindi naman siya talaga nagluluto First time niya yung gawin. And maybe it's default na ang nanay will always say it's beautiful kahit hindi. Yeah. Will always say na masarap kahit hindi masyado. Pero in fairness, masarap. Yung salted egg nga la, yung in fairness masarap, lasang tapa though. Tapos yung salted egg medyo matamis kasi hinalo niya dun sa tocino. Kaya yun lang naman yun, but it's good. Pero yung effect nito, na pinagtawanan siya ng tatay niya, wagas. Kinailangan siyang bigyan ng 500 para tumigil. 500 naman lang. Wala prinsipyo! 500 ang katapat! Mana nga sa'yo? Uy, tumigil talaga siya. So yun yung sinasabi, yun yung babalikan natin si Tiffany. May ganun pinaghirapan kasi. So gano ba naman, gets kita Jex dun sa i-real talk mo, kailangan. Yes. Pero hindi dun sa bata, yung sa parents. Yun. But at some point, merong pagbe-bend dun sa real talk Pwede. Pwede. Dun sa magulang pwede na parang, sis, anuhin mo naman din kasi, kasi walang iba pwede magsabi niyan. Meron talagang mga magulang na alam naman nila na wali. Pero ang hinahabay lang. ganda naman, which hindi rin nakakatulong sa mga minsan, sa bata. actually, totoo. Kasi minsan may mga ganyan kami na ina-attendan na kunyari debut, tas kakantay nag-debutant. Magtitinginan kami ni Rene. Alam ba hindi ba sinabi nung nanay niya na hindi maganda yung boses na pakikinggan natin kasi full song. Mapapahiya sila sa ibang tao. Oo, correct. Not everyone will understand, 'di ba? In the case nga of Tiffany, at least ika pa nga ay tita, 'di ba? Pero kung ibang tao 'yan, talagang siguro baka parang katulad din ni si Tiffany dun sa pamangkin niya, katulad ni Ren sa anak ko. Sobrang close sila, pwede niya asarin, pwede niya pagtawanan. Kaya lang yun nga may mga cases talaga na mahirap pagtawanan lalo na kung pinaghirapan. Yes, yun talaga yun Pinaghirapan kasi. Kasi once na pinaghirapan mo yung isang bagay, once i-share mo sa mga mahal mo sa buhay, you expect na ang reaction nila will be positive din na correct. nila yung hirap mo, yung pagod mo, biglang totoo. tinawanan ng tatay. Hindi naman, laki-laki pa. Hindi naman sa tosino nakita ko pa naman sila mag-uusap na yung pala yung hindi naman lasang tosino. Tapos yung kumahampas pa sa upuan, tawang-tawa. Yung 500 ko tuloy na yan. So broken-hearted. So yung ganon, siguro, let's play it by ear. Paano ba? Kasi in fairness, Jegs, tama ka na sa sinabi mo we also have to toughen them up. Kailangan maging matibay din sila to accept na may criticism in life, Pero be careful din kasi. Din sila medyo... Pwede rin dalhin din nila ito hanggang paglaki. Correct. Diba? So yung ganun, maging tayo. Doon tayo sa wag kang 10 minutes sawa ng tawa dyan. Bigyan mo ng tamang context. Correct, diba? Para maintindihan ng bata. Diba? Ganun lang yun. Thank you, Tiffany, for sharing your story with us. At sana maganda yung framed na regalo para sa'yo. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Grabe naman. Oo. Kaya gets ko yun, yung basta personalized na pinaghirapan. Kasi kung binili lang tas natawa, carry pero yung yung ba nagpuyat ka o Hindi, kaya kahit ano. ikaw nga kahit ikaw na gumawa na alam mong pangit yung Yes. gawa mo, pag pinakita mo o sinare mo sa iba, nag-i-expect ka talaga na okay. Correct. Oo. Di ba? Kaya lang at the same So time, pangit na nga sa paningin mo pag nandun pangit pa. Confirm. Confirm na pangit. I say this na case to case basis. Kasi when you said na you have to real talk them, totoo din naman. But I say also na case to case basis. Kasi for example, Depende kung sensitive. Oo, si sensitive Anong bata. Oh. at saka kahit matanda. Okay, meron akong friend. Ito na naman po yung mga kinakwento ko mga kaibigan, kaya ako nagpa-friendship over. Bagong panganak, Okay. nagluto siya ng cookies. Gumawa siya ng cookies. Hindi naman niya normally ginagawa yung cookies. Hindi siya gumagawa ng ganon. Pero dahil nga bagong panganak, nasa bahay, hindi sanay ng wala sa labas na nag-work. Career woman kasi to eh. Gumawa ng cookies. Sunog-sunog. Okay. Sunog-sunog. Hindi wale. Medyo wale. Dumating yung mister. Sabi talaga, excited siya sa cookies. Nakailang ulit siya. Sabi niya talaga dun sa, ano ba yan? Sunog naman. Well, sunog din naman kasi talaga eh. Well, totoo, hindi yun yung perfect time na gaganunin mo siya. Kasi una, ang sensitive niya bagong panganak yan. Pangalawa, ano ba yung manner ng pagkasabi? Ano ba naman yung sabihin mong medyo tutong pero malasa? Tapos, ano ba, hindi mo ikahihirap? Hindi mo naman ikasisinungaling ng sobra-sobra? Tapos ikagaganda pa ng mood ng asawa mo. Yun yung sinasabi kong, yes, we need to toughen people up. Pero minsan, kailangan din na may kaunting, Correct. bale. Ayan, Kung alam mong mas harm than good. Actually, kahit hindi bagong panganak yung asawa mo pag uwi mo sa bahay, siyempre, Yung in-effort niya excited lang, nagluto correct. siya. Kahit sa amin, ganun din na nangyayari. Parang sabi ko, parang masarap siya pero parang masyadong maalat. Yan, ganyan, masyadong ganyan, marami yung toyo na nalagay. Oo, yan, Ayan, yan. Parang ganun, hindi man parang alat naman ito. Oo, ganon. Parang sarap pa, pero parang feeling ko makaka-extra rice ako nito pag hindi ganon kaalat. Yung ganon ba? Oo. Hindi yung tostado naman to, alat naman yung nakaano pa yung muka, ano ba yun? Gina pa yung muka. Hindi yung sabihin mo, ano ba to, mechado ba to? Parang adobo parang lang lasa Nakakaloka kapag ganon. Pero may mga ganun talagang tao na walang preno yung ano. Meron din. Ayan. Meron din actually. So, ingatan din natin yung mga na tingnan mo rin, i-profile mo yung tao kung sensitive ba o na kung makakasakit na yung sasabihin mo. Correct. Kumbaga be creative din kung paano mo sa kanya ipakita. I-deliver. Oo. Kaya again, mga kabisyo, talagang kung babalik tayo dun sa konsepto ng regalo, whatever it is, whether it's personalized or not, the fact na naisip ka niya is enough reason to appreciate. Tapos nag-spend siya ng time Correct. na gawin niya. Kasi pwedeng hindi Oo. Pwedeng option niyang maglaro. Pwedeng option niyang wag ka bigyan, yun lang. Oo. Kita trip bigyan. Ayoko mag-effort. So talagang it's the thought that counts. And speaking of, yes, next week po birthday ko po. Pero dahil meron po kaming immersion sa Unilab, wala po ako ng 28. 27, 28, 29. Advance yun na po. Pake po. Kung may balak po kayo. It's always the thought that counts. Nakakatawa to si Tiffany. Sana kayanin mo yung reaction mo. Share mo sa Mag-practice amin. ka na. Tiffany, baka pwede mo share sa amin yung excited kami dumalaman kung ano yung drawing. Correct! Kung ano ba yung drawing? Para may sequel tayo dito. Tama! Ay nako, the other day may nagtatanong sa akin na taga Zamboanga, paano daw makapakinig sa tandem namin. Pwede niyo pong i-download ang Love Radio app. Yan. So pwede kayo makapagkulitan sa amin anytime, anywhere at your own convenience. Correct. Dahil meron na pong app ang Love Radio. Yes. Kinauks! Alright, so maraming salamat sa pagtambay. Hanggang Thank dito you. na lang po kami. Bye. Bye-bye!